let's talk about how to become ready in terms of trials and in terms of success. So, alam naman natin, before we go to success, maraming trials na pagdadaanan. But the point is that, what would be the aspect na kailangan nating paghandaan? Ano ba dapat ang meron tayo? How to become ready? Yun yung tanong eh. So, sa problema, or in terms, pag nagkaroon ng trials, in terms of naging successful ka, what would be the aspect na dapat pinaghahandaan natin? Now, pag-uusapan natin bilang tao. Now, sabi ko nga, we have four aspects eh. Nating alamin how to become ready pag may dumating na trials or kapag naging successful ka. Now, unahin ko po dyan yung tinatawag nating intellectual aspect. Sabi nga, ito iba-iba tayo ng pananaw. Pero, layman's term, pag sinabi nating intellectual aspect kasi, we are talking about the mental factor ng bawat isa. Pinag-uusapan natin yung abilidad ng utak mo, abilidad kung paano ka mag-isip. Now, sabi nga, ready ba ang utak mo pag dumating sa point na naging successful ka? Yan kasi unang tanong Ikaw ba iniisip mo sa sarili mo ngayon na what if naging successful ako in the near future? Ano bang gagawin ko? Kasi yung iba, the reason why na nahihirapan sila na kunin yung success because hindi pa ready ang utak nila Hindi pa, example, dumating sa point na yumaman ka. Sabihin natin yumaman ka. Ito na lang, dumating sa point na nanalo ka sa loto. Ang tanong ko, pag meron kang milyon-milyon na pera, anong gagawin mo? So yung ibang tao, intellectually, hindi sila ready. Mentally, hindi sila ready. And that's the reason why, yung hinihingi nilang success, yung hinahanap nila success, hindi nila nakukuha. Kasi bakit? Hindi pa nga ready yung utak nila Now, ito yung pinaka-problem dyan. Ito yung pinaka-masaklap dyan Okay, success ang ganda pakinggan Anong gagawin ko pag nagkaroon ako ng pera, pag naging successful ako sa ginagawa ko, pag kumita na ako sa network na ginagawa ko, anong gagawin ko? Ang ganda nun. Pero itong tanong, what if naman kung ang dumating sa'yo problema? Mentally, are you ready? Now, yun guys ang point kung bakit, sabi nga natin, may mga tao na matibay sila physically, pero bumibigay sila mentally. Alam niyo kung bakit? Kasi ang point of view na lang nila is one-sided. Ready lang sila kapag naging successful, pero hindi sila ready sa mga problemang kakaharapin nila. Now, tatandaan mo, hindi ka darating sa point na maging successful ka kung iiwasan mo ang problema. Kaya uulitin ko po sa inyo, kanya-kanya tayo ng pananaw. Kanya-kanya tayo ng point of view. Ang point ko lang po dito, guys, is dapat ready yung utak mo, ready ka mentally. Now, ito yung point, ito yung pinaka-point ko dyan Natututo ka pa ba? Yun yung tanong Ikaw ba natututo pa? Baka kasi mamaya, sinasabi lang ng bibig mo na natututo ka, but ang point yung utak mo, hindi na kayang tanggapin, hindi na kayang i-absorb yung mga learnings sa dapat ina-absorb mo for you to become mentally ready. Now, ang daming point na kung paano ka matututo, makinig ka ng mga trainings. Yan, ang dami magagaling na mga nagte-training online ngayon. Actually, or sa YouTube, you can search on YouTube. Ang gaganda ng mga trainings po. Mag-download ka ng mga PDF, mag-download ka ng mga e-books. Ang daming magaganda mga trainings, ang daming magagandang libro para kahit paano matuto ka. Ang tanong lang, ina-absorb pa ba ng utak mo? Kasi by the end of the day, kung ang utak mo sarado na, maniwala ka sa akin, yung paniniwalaan mo na lang is yung sarili mo. Therefore, mahirapan ka sa success na hinahanap mo. Bakit? You are not mentally ready. Okay? Now, yun yung una pa lang sa pinag-uusapan po natin. Okay? So medyo crucial yan kasi sabi nga, to tell you honestly, one of the big factor kung paano ka magiging mentally ready is through experience. Yun Natuto ka ba sa mga pagkakamali mo ng mga nakaraan? Natuto ka ba sa mga pagkakamali ng ibang tao na nasa paligid mo? Pag nagawa mo kasi yan, dahan-daan yung mentality mo nagmamature. So pag dumating sa point na sasabihin mo, pag ako naging successful, hindi ko gagawin yung mga pagkakamali nila, natuto ka. Pag ikaw naman nagharap sa problema, pag yung problema na to dumating sa akin, ito yung gagawin kong solusyon dyan, natuto ka. Kasi bakit? Sabi nga, mentally ready ka, you absorb. Kumbaga yung intellectual aspect lumalawak. Okay? For you to become successful, the first thing you should do, hindi naman kailangan maging genius ka
intellectually, mentality, dapat nagmamature. Yan yung unang-una siguro na pwede kong ibigay sa inyong tips. Kasi, ang dami-dami, well, basically, meron nga tayong tinatawag na crab mentality. No? So, sila yung mga tao na sarado ang utak, na gusto nila, sila lahat, sila lang magaling, sila lang, pag nakakita ng mga taong umaangat sa buhay, binababa nila kasi gusto nila, sila lang. And to the point, yung mga tao na yun, sila yung bumabagsak in the near future. Alam nyo kung bakit? Intellectual aspect nila, nag-stuck na. So, yun yung nakakalungkot po, no? Yun yung mga nakakalungkot na nangyayari. Kasi, uulitin ko nga, hindi naman, sabi nga namin, hindi naman tayo perfecto. Walang taong perfecto. Yes, ito po yun. Okay? Walang taong perfecto. Lahat nagkakamali. Pero sana natututo ka sa mga pagkakamali mo. Uulitin ko, natututo ka sa mga pagkakamali mo. Diyan masusubok yung intellectual aspect mo. Diyan masusubok gaano kalalim yung mentalidad mo bilang tao. Okay? So, una pa lang po yan. Yan yung una. Again, first aspect na kailangan maging ready sa'yo is intellectual aspect. Okay? Una pa lang yan. Pangalawa, let's go to the second aspect. Okay? So, the second aspect na kailangan ready ka is yung tinatawag na physical aspect. Okay? Pag sinabing physical aspect, yung unang-unang papasok sa isip mo talaga is kailangan physical fit ka. Yeah, well, it's okay. Okay? Kasama yan. Okay? Kasama yan. Kailangan physically fit ka. But the point is that, ang sabi nga natin, pinag-uusapan natin dito, are you ready sa success na nag-aantay sa'yo in the future? Now, pagdating sa physical aspect, wala masyadong pag-uusapan dyan kasi napakasimple lang naman yan eh. If you want to attract success, kailangan physically, okay, you attract success. Sabi nga, yung mga negosyante, no, ang dami na to. Guys, especially in networking, sinasabi nila, if you want to be successful, you look like, if you want to become millionaire, sabi nga nila, no, if you want to become an earner, you need to look like an earner. You need to look like a millionaire. Tama naman po yun. Because you absorb or you attract success on your physical aspect. Now, ito lang ang mali ng iba. Okay? Ito yung mali ng iba. Ginagamit nila yung physical aspect. Well, let's talk about networking. Sabi ko nga guys, ako, I'm a proud networker po. No? I'm a proud networker. Okay? Sinisigaw ko yan sa buong mundo. Networker ako. Hindi ko kinakahiya yan. Ang masama lang kasi is yung iba ginagamit yung physical aspect na yan para para mambaliw. Okay? Let's talk about reality. They are using the physical aspect. They're not using the physical aspect para mag-motivate. They are using it para mambaliw na lang. Okay? So, papakitaan ka nila ng magagandang damit, magandang sapatos, kung ano-ano, magagandang sasakyan, whatsoever. Okay? But by the end of the day, tignan mo rin. Okay? Tignan mo rin yung point. Yung physical aspect mo ba nakakatulong pa sa iba? Yung physical aspect mo ba nakaka-motivate sa iba? Or ito na lang yung physical aspect mo ba nakaka-change ng pananaw ng ibang tao sa ginagawa mo? Kasi tandaan mo to, kung ang physical aspect lang ang meron ka, well, yan ang pinakamadaling pwedeng magkaroon tayong lahat. Okay? Guys, totoo po ang physical aspect ang pinakauna at pinakamadaling baguhin at ayusin sa atin lahat. Kasi yun yung nakikita ng tao magdamit ka lang ng maayos, magpagupit ka ng maayos, mag-ayos ka lang ng buhok ng maayos, physically nakikita na you are being successful. But the point is that, ito lang po yan, real talk. Ang ganda ng damit mo, ang ganda ng suot mo, ang ganda ng kotse mo, pinupost mo sa Facebook, ang point, how about your wisdom? Kasi ang point, gagamitin mo, yung pag-change mo physically to motivate other people. Yan yung masaklap sa industriya natin Kasi ginagamit yung physical aspect na pambaliw, but they are not motivating, hindi na sila nakaka-motivate, guys. Tapos anong gagawin? Mamata-matahin nila yung iba. Okay? Nasabihin nila, ikaw, hampas lupa, ikaw ganito, ikaw ganyan. Oy, real talk, guys. Yun yung nangyayari sa labas. Okay? Yun yung nangyayari sa labas. And uulitin ko sa inyo, if you want to become successful,
as part of your success, your physical aspect must be motivating. Yan yun. Dapat nakaka-motivate. Okay? So, hindi ko naman sinabi na kailangan magsuot ka ng mamahalin. Guys, makita ka lang nila na dati, ito personal makita ka lang nila na dati, yung pantalon mo butas-butas. Ngayon, nakakabili ka na kahit papano ng pantalon na maayos. Tama? Yung dating, yun nga nanghihiram lang ng t-shirt kasi walang t-shirt ng opening ng company, nakakabili ka na ng t-shirt. Hindi mo naman kailangan i-motivate yung ibang tao. Unang-unang i-motivate mo ang sarili mo. So, physically, you motivate yourself. And then you motivate other people para Para makita nila sa iyo kung ano sila sa hinaharap. Okay? Ganun lang kasimple. Okay? So, dalawa na. So, unang aspect na pinag-usapan natin is yung intellectual aspect. Again, uulitin ko, hindi nyo lang ito magagamit sa networking. Magagamit nyo to kung ikaw negosyante, ikaw empleyado, nagtayo ka ng sarili mong networking, magagamit mo to guys. Sa pang-araw-araw na buhay mo. So, yung unang aspect nga is the intellectual aspect, pangalawang aspect is the physical aspect. Okay? Now, pangatlong aspect, ito yan Hindi ko naman sinabi kasi na masama yung physical aspect. Hindi ko sinabi yan Ang point ko doon sa physical aspect, unang-una, sabi ko nga, is to motivate yourself. Bakit? Ang pangatlong aspect na kailangan ready ka is your emotional aspect. Okay? Emotion mo. Now, dito medyo magtatagal tayo kasi mahaba-habang usapan yung emotional aspect Now, the first thing kasi you should do is to enhance your emotional aspect. Paano yun? Simple lang. Motivate yourself using what? Using your physical aspect. Taasan mo ang self-confidence mo. Yun yung pinakauna. If you want to become successful, taasan mo ang self-confidence mo. Paano yun? Kapag nakikita mo sa sarili mo na nagbabago ka physically, tumataas yung self-confidence mo. Guys, iba yung yumayabang Okay? Iba yung yumayabang sa tumataas ang self-confidence. Iba yun. Iba yung hambog na sa tumataas ang self-confidence. Sobrang magkaiba yun. Sabi ko nga, kung nakikinig ka, kung sabi ko nga, kung mapakinggan mo to, hopefully makatulong sa'yo. Okay, hopefully makatulong sa'yo. Ang pagkakaroon ng self-confidence, ito yung nabuboost mo na, hindi lang yung sarili mo, kundi yung ibang tao. Nakakapag-share ka na, nakakapag-talk ka na, nakakapag-motivate ka na. Therefore, tumataas na rin yung self-confidence mo. Okay? Bakit? Kasi unang-una, gagamitin mo yung pag-change mo sa sarili mo, yung physical aspect mo. Okay. Pangalawa, in terms of emotional aspect, hindi lang yung self-confidence. Ano po yun? Yung haba ng pasensya. Tandaan nyo to guys. Kung gusto mong maging successful sa ginagawa mo, sa lead mo, sa negosyo mo, sa networking mo, o whatsoever sa trabaho mo, tandaan mo, kailangan sobrang haba ng pasensya. Tandaan mo yan. Kasi, uulitin ko sa inyo, hanggat hindi mo natututunan paano humaba yung pasensya mo, uulitin ko, hindi mo kayang makisama sa ibang tao. And sa mga networkers out there, alam naman natin, our product is not, the first product kasi na meron tayo is the people who trusted us. So yung haba ng pasensya, isa yan sa magiging investment natin. Okay? Tatandaan yan. Pangalawa, dapat sensitive ka. Okay? Dapat sensitive ka. Anong ibig sabihin ng sensitive? Dapat alam mo rin, nilalagay mo rin yung kalagayan mo, okay? Nilalagay mo rin yung paa mo sa paa ng ibang tao. Kasi parating nga natin sinasabi, guys, dito, hindi ikaw ang pakikisamahan ng tao mo. Ikaw dapat na nakikisama sa tao mo. Kasi produkto mo yung tao mo. Okay? So, sabi nga, eto yan. Coach, ang question ko, paano ko ba, coach, papalalimin? Okay? Paano ko ba papalalimin yung emotional aspect ko, coach? Yung kasing tanong Okay? Napakasimple lang. Kung alam mo yung salitang introspection, kung alam mo yan, paano yun? Ini-examine mo yung sarili mong mentality, ini-examine mo yung sarili mong emotional process. Ikaw mismo ang nakakaalam
Ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo kung kailan ka mali. Ikaw mismo ang tatanggap na mali ka. Kasi tatandaan nyo to guys, hanggat hindi mo natatanggap, hanggat hindi mo alam yung salitang, hindi mo kayang gawin mag-introspect, yung akala mo tama ka all the time, maniwala ka sa akin yung magiging downfall mo if problem occurs. Nangyayari? Yes, nangyayari. Nangyayari yan. Isa yun sa magiging puhunan mo dito sa negosyo natin. Yung emotion mo At being a successful man or woman in the future, isa yun sa hahangaan sa'yo ng tao. Yung emosyon mo. Hindi ka bara-bara, okay? Hindi ka yung tipong puro ikaw masusunod. Hindi ito yung tipo na sasabihin mo tama ka all the time. That's not it, guys. Hindi yan So, kailangan dyan, emotionally, you evolve. Paano ba yung coach? What do you mean by emotionally you evolve? Guys, if pinanganak kang emotional, hindi pwede natatanda kang emotional. You need to adapt on your environment. You need to adapt on your environment in terms of emotion. Okay? Ang pinaka-the best na gagawin mo dyan is you adapt on your environment. Kapag ang tao mo mahiyain, kausapin mo na maingay. Kapag ang tao mo medyo mataas ang self-confidence, pakitaan mo na mataas ang self-confidence. Kung ang tao mo masayahin, pakitaan mo rin masayahin ka. Kasi bakit? Kailangan ikaw ang nag-a-adapt. Hindi sila ang mag-a-adapt sa'yo. Yung tao na nagtiwala sa'yo, inaalagaan yan. Naalagaan yan. Pero ito naman ang sabihin ko. Yung mga taong inalagaan, yun naman, okay? Kailangan marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Doon din susubukin yung emosyon nyo. Okay? Kasi uulitin ko sa inyo, sa emotional aspect, ang daming nagfi-fail Sobrang daming nagfi-fail. Kapag pinangunahan sila ng emosyon nila, ang first thing na gagawin nila, maninira ng iba. Real talk. Real talk. If nakakaramdam ka na nakakawawa ka, if nakakaramdam kang naaapi ka, ang unang-unang gagawin mo bilang tao, defense mechanism, hindi ko sinasabing mali. Defense mechanism ng tao yan Alam mo, unang-unang gagawin mo, is itaas ang sarili mo at siraan yung ibang tao. Kasi bakit? Feeling mo, api ka. Defense mechanism mo yan. And, tatandaan nyo, hindi naman mali. Kasi kung yun ang pananaw mo, but the point is that, kailangan mag-introspect ka. Mag-introspect ka. Ikaw mismo ang umalam kung mali or tama yung ginawa mo. Kasi tatandaan mo, kung mali man yung ginawa mo, hindi masamang mag-sorry. Hindi masamang mag-sorry. Nakapagsabi ka against one other people. Kasi ganito yan, domino effect yan Tandaan mo to Tandaan mo to. Domino effect yan. Ang babaw ng emotional aspect mo, feeling mo aping-api ka, maninira ka ng iba. Pag nasiraan mo yung iba, syempre, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Pero alam mo ba, na by the end of the day, ang lalabas talaga na mali, ikaw pa rin Yeah, it's you. Sa'yo babalik yan. Sa'yo lahat babalik. And that's the reason why may mga tao out there na hirap sila hirap silang to get what they want, hirap silang kunin yung success na hinahabol nila. Kasi may mga nagawa sila in past, may mga nagawa sila sa mga nakaraan, na ngayon nagba-backfire To tell you honestly ang backfire niyan, hindi yan instant Hindi yan instant. It would take time. So sa nangyayari sa buhay mo ngayon, kung hirap na hirap ka, mag-introspect ka. May nagawa ka ba sa mga nakaraan na kailangan mong baguhin ngayon? Again, that is part of your emotional aspect. Pag hindi mo kayo lunukin yan, guys, hindi mo kayo lunukin yung pride mo na tinatawag, wala.
Wala mangyayari sa'yo. Kaya sabi ko nga, kung ikaw man ngayon, networker, sana makatulong yung mga sinabi ko. Kung ikaw man, empleyado, sana nakatulong yung sinabi ko. Kung ikaw man nagtayo ng company, sana makatulong sa iyo. No? Sana makatulong. It's because, ulitin ko, hindi biro. To handle people, hindi biro. You need to have, again, the investment, big investment on emotion. Yun eh. Hindi yun biro. Hindi yun tipong, yes, I have people, okay, pak, loyal, si ganito, pak. No, that's not it. Hindi ganun kasimple yun. Okay? The question is that by the end of the day, yung tao, yung tao, a-idolin ka based sa emotion, based sa intellectual aspect na nakita niya sa'yo. Okay? So, maliit na factor yung physical aspect. Actually, yung physical aspect, it's just to motivate yourself and to motivate those people na nakita ka dati na walang-wala pero ngayon nagbabago ka. That would be the purpose of the physical aspect. Yun lang ang purpose noon. Pero ang pinakamalaking factor na kailangan mo talaga is your intellectual and your emotional. Ang tao ina-idol ka, depende kung paano ka mag-isip at paano ka mag-handle sa kanila. Yes. Now, sabi nga, hindi mo kailangan ng sobrang daming taong loyal sa paligid mo. Kasi ang tamang tao, lumalabas sa tamang panahon. Take it from me. Ang tamang tao, lumalabas sa tamang panahon. Kaya sabi ko nga sa akin, to tell you honestly, mas kakaunting tao na sa paligid ko, nakakaunting tao, nakakaalam kung sino talaga ako, much better. Yes. Kasi ibig sabihin, yung intellectual and yung emotional ko, mas na-e-invest ko dun sa mga kakaunting tao. Okay? Pero pag dumadami sila, okay lang din, walang problema. Kasi pag dumadami sila, sabi ko nga, hindi naman saradong pinto natin. Huwag nyo sasarado yung pinto nyo. Pag dumami sila, then, yakapin mo sila. So, recap natin. The first aspect is your intellectual. Pangalawang aspect is your physical. At pangatlong aspect is your emotional aspect. Okay? Ngayon, ito yung pinakahuli. Okay, pinakahuli. Dito sa part na to, marami sa atin nagkukulang sa ganito eh. Wag natin buhatin yung kukuan natin. Even ako, I'm not saying na perfecto ako dito sa part na to. Sa pinaka-last na, sa second to the last aspect. Kasi nadagdagan ko to eh. 4 aspect lang to ginawa. Nakita kong isang ganda eh. Pang 5th aspect. So, etong huling to, sabi ko nga, lahat tayo dito may pagkukulang. Even me. Ang dami kong pagkukulang dito. So, ano yun? Yung tinatawag na spiritual aspect. Okay? Kaya, ginawa ko siya ito dapat yung pinakahuli, pero nadagdagan siya. Sabi ko nga, your intellectual aspect, your physical aspect, your emotional aspect, to tell you honestly, ito lang nakafocus ang tao eh. Hindi ko nilalahat. Okay? Hindi ko nilalahat. Pero ito lang yun, dito na nakafocus ang tao. Nakakalimutan nila isang aspeto na magagamit nila throughout na nagkakaproblema or naging successful sila. What is that? The spiritual aspect. Eto, to tell you honestly, sa tagal ng quarantine natin, isa to sa napag-isip-isip ko na dito talaga, ang dami kong kakulangan. Yes, tao lang din tayo. Walang perfecto. Sa germs nga 99.9 lang ang kayang patayin ng alcohol, may 1% kasi walang perfecto eh. Tao, walang perfecto. Now, sa spiritual aspect kasi, medyo malalim. Dito na i-enable mo yung achievement mo to understand what life really is. So again, dito sa spiritual aspect, okay? Dito magkakaalaman kung paano mo naiintindihan yung buhay. Again, may kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayo. Hindi question sa akin ang religion eh. In religion, hindi. Sabi ko nga, may kanya-kanyang paniniwala tayo. But, sabi nga, gaano na ba kalalim ngayon yung belief mo sa spiritual aspect? Ang tanong lang dyan, sabi nga ng iba, guys, I'm not a pastor ha, and I'm not a perfect, kumbaga hindi ako perfectong Kristiyano. Dami kong pagkukulang. But again, kasama sa emotional aspect natin yung introspection na ngayon pa lang, naiisip mo na
gaano kalalim ang ano mo? Gaano kalalim yung belief mo spiritually? Kasi kasama yan sa paglaki mo. Yan yung magpapatibay pa sa'yo habang nasa baba ka at lalong magpapatibay sa'yo pag nasa taas ka. Example. Ito, ini-example ko to tuwing training. Tatandaan nyo to. Uulitin ko sa inyo, guys, lahat tayo hirap. Especially kung nagne-network, kung nagne-negosyo, nagtatrabaho, sa buhay, mahirap. Mahirap ang buhay. Yes, mahirap ang buhay. Walang buhay na madali. Mahirap ang buhay. Okay? Kasi bakit? Kailangan kasi subukin tayong lahat. Kailangan subukin tayong lahat. Ano yon? Kailangan subukin tayo, sinusubok tayo ng Panginoon, sinusubok tayo ni Lord, whatever your religion, sinusubok tayo lahat for us to realize if we are already ready kung ano yung kayang i-bless sa atin ni Lord. Yun eh. Sabi ni Lord, sige, susubukin kita habang nasa baba ka dyan. O susubukin kita, may hirapan ka. Ang tanong, aantayin ko kung ready ka na sa mga blessing na ibibigay ko sa'yo. Now, spiritually, kung ready ka na, okay, lumalim yung belief mo, whatever your religion, yung spiritual aspect mo lumalim, ito tatandaan mo. Kung sinubok ka pag nasa baba ka, masusubukin ka pag nasa taas ka. Tatandaan niyo yan. Yes, learn from others' experience. Hirap ka ngayon sa buhay mo, tandaan mo to, sinusubok ka. Kasi pag nasa lagpasan mo yan at ready ka na, ibibless ka sobra-sobra. Pero kapag ikaw nasa taas na, mas susubukin ka. At kapag nasa taas ka, yumabang ka, naging hambog ka, naninira ka ng iba, tumaas ang tingin mo sa sarili mo, maniwala, ibababa ka. Ibababa ka. Maniwala ka. Ang dami kong taong nakitang ganyan. Sobrang dami. At ang dami rin tao ngayon out there na nakaranas na ng magandang buhay pero hindi nila kayang, hindi nila na-handle ng maayos. Ibinaba sila ulit. Hirap na silang umangat ulit. Yung iba nga dyan, nakatikim lang ng kaunti. Nakatikim lang ng kaunti. Naiangat lang ng kaunti. Ano nangyari? Tumaas ang tingin sa sarili. Parang akala nila, mas mataas pa sila sa Panginoon nila. Tandaan niyo yan. Spiritual aspect, guys, napakalalim yan. Sobrang lalim. Ako na mismo magsasabi sa inyo. Ako, yes, personally, nagkulang ako dyan. Hindi ko pwedeng sabihin na perfecto tayo. Perfectong tao. Okay? Pero, uulitin ko lang sa inyo. Ngayon na inihit mo yung goal mo, ngayon na gusto mong kuhanin yung success na hinihingi mo, ngayon pa lang unang palalimin mo, spiritual aspect mo. Ngayon, yan ang palalimin mo. At pag pinalalim mo yung spiritual aspect, hindi porket nag-amen sa mga comment, hindi ka porket nag-post ka about kay God, lumalim na spiritual aspect mo. Tignan mo yung ginagawa mo. Yung ginagawa mo ba, hindi or wala kang nalalabag. Ganun lang kasimple. Kasi uulitin ko sa inyo, hindi mo kailangan sabihin kung gaano na kalalim ang spiritual aspect mo. Panginoon ang nakakakita niyan sa iyo. Hindi ibang tao magsasabi sa iyo na malalim na spiritual aspect. Now, sa lahat ng mga nanonood, uulitin ko, isa yan sa bagay na talagang nagpalalim sa akin ngayon. Na sa mga panahong ito, sabi ko nga, isa yan sa mga kinapitan ko, isa yan sa mga kailangan ipalalimin ko pa kahit matapos to, yung spiritual aspect ko. Kasi alam ko tayo bilang tao, yung intellectual aspect, yung physical aspect, yung mental, yung emotional aspect, ang bilis yan, ang bilis lang yan. Ang dami-dami natin pwedeng panoorin, ang dami-dami natin pwedeng pakinggan ng mga tao para mapalalim yan. Pero ang spiritual aspect mo, maghanap ka ng tao or kung ano man ang religion mo, maghanap ka or palalimin mo. Saan makikita yan? Makikita sa gawa mo.
Okay? So, let's do some recap before we go to the last topic na ni-ready ko sa inyo ngayon. No? So, intellectual aspect, okay? Your physical aspect. Again, your intellectual aspect is all about how do you process or how your mentality works. Okay? Next is your physical aspect. Kung paano ka nag-change physically para to motivate yourself. Para saan? Para tumaas yung self-confidence mo. Para yan sa emotional aspect mo. And yung pinaka-last po, dapat, pero dinagdagan ko, hopefully makatulong yung dinagdag ko. Okay? At yung pinaka-last po, is your spiritual aspect. Sabi ko nga itong apat na to, sa 32 years old na ba ako? Sa 32 years na nabubuhay ako, simula nung nagka-ulirat ako, ito yung apat na paulit-ulit kong binabalikan kung kamusta na ba ako. Kamusta na ba yung intellectual ko? Kamusta na ba yung physical ko? Kamusta na ba yung emotional ko? Kamusta na ba yung spiritual ko? Paulit-ulit ko yung binabalikan. Kasi alam ko ito yung apat na pwede kong paghugutan eh. Pag ako'y nasa taas na, pag ako'y naging successful na, at kapag ako'y namomoblema, eto lang. Pero sabi ko, itong nangyari sa atin, isa to ngayon sa, talagang sabi ko nga, na naging wake up call ko. Now, isa to sa magiging aspect na idinagdag ko. Hopefully, sabi ko nga makatulong sa inyo before we end. Eto, uulitin ko sa inyo, lahat ng sinabi ko sa 4 aspect, masusubok yan dahil sa nag-iisang aspetong to. Ano yun? Financial aspect. For you to know if you are already successful, for you to know if kapag ready ka na, if problem occurs, you should watch your financial aspect. Kasi bakit? Dito ko na-realize sa 3 weeks na, I believe 3 weeks na tayo ay na-lockdown, na quarantine po. Lahat ng 4 aspects, kahit gaano kalalim, or kung ano man ang problema, o kung ano man ang status ng 4 aspects mo, masisira siya dahil sa nag-iisang aspeto. Sabi nga, this is the root of evil. Yes, but we need, depende sa paggamit. We need this to survive eh. Yung financial aspect na tinatawag. Dito ko na-realize na may mga tao pala na kapag hindi ready ang financial aspect nila, yung intellectual aspect nila nasisira. Hindi sila nakakapag-isip. Hindi sila nakakapag-isip ng matino. Anong ginagawa? Pag sira ang financial aspect nila, yung mentality nila, nagiging crab mentality sila. Nagkakaroon sila ng crab mentality. Naninira na ng iba. Naninira na ng iba. Kasi bakit? Because of this aspect, the financial aspect. Feeling nila, hirap na sila. Gutom na sila. Ang point lang, paano ba nangyari sa'yo yan? Hindi naman yan kasalanan ng iba. Kasalanan mo yan kasi financial aspect is your responsibility. That is not the responsibility of other people. That is your own responsibility. So kung bumagsak ang financial aspect mo, bagsak ang intellectual aspect mo, crab mentality tatakbo sa'yo. Now, pag nangyari yan, well, yung physical aspect, it depends. It depends if talagang gusto nila maging kamukhang kawawa sila. Depende yan eh. Okay? But isa pa, maliban sa physical aspect, apektado din yung emotional aspect mo. Yes. Pag yung financial aspect mo, sablay, kasi dahil sa kagagawan mo, na hindi mo pwedeng isisi sa iba, kagagawan mo, ano mangyayari? Sabog emotional aspect mo. Magiging emo ka. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Maghahanap ka ng butas ng iba. Kasi bakit? Kasi gusto mo, may karamay ka sa pagbagsak. Tama yan, nangyayari yan. Yes, nangyayari. Nangyayari. Wala kang pinapatama ang tao. Kasi minsan, iniisip ko yan eh. Pag ako walang pera, ganito, ano kayong mangyayari sa akin? Nagiging emo ako eh. Nag-iimo ako. So, dumating, parang gusto kong manisi si ganito, sisihin si ganyan. Sabi ko, teka lang, may mali. Nag-introspect agad ako. Tama pa ba yung iniisip ko? Tama pa ba ako? Tama pa ba ako? So, I need to pray, Lord, tama pa ba yung iniisip ko? Sinisisi ko na sa ganito, ganito na iniisip ko. Nagkakaroon na akong crab mentality, nagiging emotional na ako. Bakit? Kasi problema ko na ang financial aspect. Tama eh. Bato-bato
sa langit, Ama, huwag magalit. Pero nangyayari yan. Hindi mo pwedeng i-deny. Lahat tayo may crab mentality. It depends kung paano mo ginagamit yung sayo. Baka yung sayo, ang ginawa mo, pinang-araw-araw mo na, ginawa mong hobby ang paggamit ng crab mentality mo. Mali yan. Mali yan. Okay? And lastly, ito ang pinakamasaklap. Pag yung financial aspect mo bumagsak yung intellectual aspect mo, depende sa physical aspect mo kung ibabagsak mo yan. Pero, tao, hindi yan papayag na ang physical aspect bumagsak kahit wala ng pera yan, magiging mukhang mayaman pa rin yan. Okay? And emotional aspect mo bumagsak, maninisi ka na ng ibang tao, naging emo ka na. Now, ito pinakamasaklap. Pati spiritual aspect mo nalalaglag. Doon masusubok. Pag wala ka ng pera, pag wala ka ng pera, isasanla mo na ang kaluluwa mo sa demonyo. Totoo yan. Pag wala ka ng pera dahil sa kagagawan mo. Kasi uulitin ko yung panglima, yung financial aspect, guys, wala kang pwedeng sisihin dyan. Ikaw sa'yo yan eh. Ikaw ang may hawak ng financial aspect mo. Na anong gagawin mo? Spiritual aspect mo, bumabagsak. At doon yung pinakamasaklap sa lahat. For you to survive, ang gagawin mo, anong gagawin mo? Sasanla mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Anong gagawin mo? For you to survive, simple lang. Kahit sino kaya mong siraan for you to survive. Yes. Kahit ano kaya mong gawin for you to survive. Ang pinakapangit dyan, gagawa ka ng bagay na labag na sa spiritual aspect mo. Kaya yun yung point na bakit ang layo mo sa success? Hindi ko naman sinasabi na we are very successful. Uulitin ko, kaya ko to sinishare sa inyo kasi ito yung mga realization ko ngayon. And hopefully guys, makatulong sa inyo. Simula pa lang sinabi ko, hopefully makatulong. Na, yun nga ang point natin. We need to become ready eh. So ang tanong lang ngayon, are you ready na ba sa success na nag-aantay sa inyo in the near future? Tanungin mo sarili mo. Ngayon sa mga sinabi ko na aspeto, sa sinabi ko mga aspect, yung 5 aspect na sinabi ko, pagkatapos ng training na to, pagkatapos nito, itanong mo yan sa sarili mo. Tanong mo. Isa-isahin mo, intellectual, kamusta ako dito? Introspect nga di ba? Kamusta ako dito? Physical, kamusta ako dito? Emotional, kamusta ako dito? Spiritual, kamusta ba ako? Kamusta naman yung financial aspect ko? Kamustahin mo lahat yan. Kasi ako naniniwala ako. Lahat tayo, may problema sa mga aspetong minention. Pero hanggat di mo kayang tanggapin sa sarili mo na yung mga aspeto na yan may kulang ka, maniwala ka sa akin. Tatanda ka dito sa industriya, tatanda ka dyan sa ginagawa mo, hindi darating ang success sa'yo. Kasi bakit? Una pa lang, sa pinakauna pa lang, intellectual, sarado na utak. Okay? So, yun yung mga bagay na sabi ko nga, sana makatulong sa atin lahat. Guys, ang point kung bakit niya nang binagsak ko, simple lang eh. I want you all to become ready. Na after this event, you should know what to do. You should know what aspect na kailangan mong i-ready after this. Na kapag nangyari, ang isang ganito pa sa atin, ready ka na. Tanungin ko kayo, hindi naman pero itong tanong ko sa inyo, pag may dumating pang isang uno sa atin, kagaya nito nangyayari sa atin ngayon, ready ka na ba? Yan yung point kung bakit kailangan magising ka sa katotohanan. Yan yung point kung bakit ito na-ready ko sa inyong lahat, para maging wake up call sa inyong lahat to. Sa tagal natin na nagpapahinga, sana nakapag-isip-isip ka na. Sana. Okay? Kasi uulitin ko sa inyo. Pag dumating pang isang ganito, doon ulit magkakasubok kung ready ka na or not. Okay? So hopefully after this training, nakatulong sa inyo lahat yan. Nakatulong sa inyo yung mga pinagsasabi ko. I would like to say thank you so much. And I would like to say na after this event, alam ko hahataw tayong ulit. Okay? But at least, yung training na to, makatulong sa inyo to become ready at kung ano talaga ang kailangan paghandaan. Okay?
So again, this is Coach Adrian Dizo. Thank you so much, guys. God bless us all. Thank you.